Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy Double B, Super Radio. Easy Double B, Super Radio. #1. Oras mga kapuso, dito po sa Luzon, Quezon at buong Kapuluan, alas 4:01. Balitang balita sa Double B. Aarangkada na. Mga bago at mahalagang mga balita sa loob at labas ng bansa. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. Balitang balita sa Double B. Ay mga kapuso, magandang umaga po sa ating lahat. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Manny Vargas, para sa Balitang Balita sa Double B. Kumusta na po kayo? Matapos po ang mahaba-habang bakasyon ng marami nating mga kababayan. Sinabi ko marami hindi lahat. Kasi po yung iba, lalo yung mga nagtatrabaho sa mga business process outsourcing, may pasok pa rin sila. At yung iba po mga kasama natin din sa media, may pasok din. At pati na rin po yung mga kababayan natin na nagtrabaho at nagtatrabaho po pagdating sa usapin ng pagbibigay seguridad. Yung pong pagbibigay serbisyo publiko, naririyan pa rin po sila. Hindi po nakapagbakasyon. Sana naman pagkatapos itong Semana Santa na ito, kayo naman po ay makapagpahinga. Ayan, kailangan talaga yan Lalo na po sa dami ng mga iniisip at mga stress na pinagdaraanan. Pero sana po mga kapuso, halos lahat tayo, lalo na yung mga nakapagpahinga. Ayan sana naman po kayo po ay nakapag-distress at nasa maayos ng kalagayan para ready na sa pagsisimula po ng panibagong pakikibaka at panibagong pagtatrabaho. Araw po ng Lunes ngayon. Yung ibang kolehiyo may pasok pa, pero yung iba pong mga nasa elementary at high school, bakasyon na ang mga chikiting. Ayan problema lang sila nila nanay at tatay. O teka po, maraming mga balita tayo para sa araw na ito at kasama rin po dyan yung pagbabantay sa lagay ng panahon. Kaya naman, tara na! Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. Siyempre mga kapuso, uunahin po natin ating mga balitaan sa pamamagitan po ng mga headlines, mga naglalakihang mga balita na dapat nyo pong malaman para hindi tayo mabiktima ng fake news. Masakit man pero mahalagang malaman natin mga kapuso. Ito na naman tayo, mega all price hike sa mga produktong petrolyo sasalubong sa mga motorista bukas. Presyo ng diesel posible nang pumalo ng hanggang 170 pesos kada litro. Balitang balita sa Double B. Malaki ang taas presyo sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG na ipinatupad noong unang araw ng Abril. Inaasahang masusundan pa. Balitang balita sa Double B. Presidential Communications Office nagbabala laban sa mga nagpapakalat ng peking balita hinggil sa kalagayan ng enerhiya ng bansa. Balitang balita sa Double B. Desisyon naman kaugnay sa suspensyon o pag-aalis ng excise tax sa mga produktong petrolyo, pinamamadali na ng isang senador. Balitang balita sa Double B. Nakakasama po kayo dito mga kapuso. Mga nagbakasyon sa mga probinsya nitong Semana Santa na uuwi sa Metro Manila, inaasahang daragsa sa mga bus terminal, Pantalan at Paliparan hanggang ngayong araw. Balitang balita sa Double B. Bilang naman ng mga nasugatan dahil sa aksidente nitong Semana Santa, umabot sa mahigit 1,000, mas mataas kumpara sa parehong panahon noong nakalipas sa taon, ayon yan sa Department of Health. Balitang balita sa Double B. Pampaserong barkong patungo sa Nasugbu, Batangas na may lula na mahigit 100 pasero sumadsad sa Occidental Mindoro. Balitang balita sa Double B. At balita po sa ibayong dagat, Pope Leo XIV, hinikayat ng mga lider ng iba't ibang bansa na tapusin na ang mga sigalot sa daigdig. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. Bantay Panahon! Bantay panahon muna tayo mga kapuso. Dapat nyo pong malaman ito. Umiiral ang ridge ng high pressure area sa bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Ayon po sa Pag-asa, makararanas ng mahina hanggang katamtamang hangin sa buong bansa. Posibleng maranasan sa buong bansa naman ang kalat-kalat na ulap na may localized thunderstorms na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Nakapagtala naman po ang Pag-asa ng pinakamataas na temperatura na 35 degrees Celsius kahapon, habang ang pinakamababang temperatura naman ay umabot sa 21.8 degrees Celsius. At kaugnay po nito, nakaranas ng danger level heat index ang dalawang lugar
Sa bahagi po ng Visayas kahapon, ayon sa Pag-asa, nakapagtala ng heat index na aabot sa 43 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo, habang aabot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index o damang init na naitala sa Katarman, Northern Samara. Sinabi rin ng Pag-asa na maaaring makaranas muli ng ang dalawang lugar na ito ng danger level heat index na aabot sa hanggang 42 degrees Celsius ngayong araw po ng Lunes. Samantala, nakapagtala rin ng Pag-asa ng extreme caution na temperatura sa mga sumusunod na lugar. 31 degrees Celsius sa Itbayat, Batanes, 32 degrees Celsius sa Basco, Batanes, habang nasa 32 degrees Celsius naman sa Tanay Rizal. Bukod dito, 27 degrees Celsius ang naitala po. Mainit yan para po sa lungsod ng Baguio at sa La Trinidad sa lalawigan ng Benguet. Bantay Panahon! Samantala mga kapuso, sasalubong po sa mga motorista sa Martes ang panibagong mega oil price hike sa mga produktong petrolyo. Batay sa pagtaya ng isang oil industry source, posibleng tumaas ng 20 hanggang 21 piso ang presyo ng kada litro ng diesel. Tataas naman ng 6 na piso hanggang 6 na piso at 5 sentimo hanggang 7 piso at 5 sentimo ang kada litro ng gasolina. Dahil dito, maaari pong pumalo na sa mahigit 170 pesos ang kada litro ng diesel habang 120 pesos naman ang bawat litro ng gasolina. Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Ito pa po ang mas masakit mga kapuso. Inaasahang masusundan pa ang taas presyo sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG na ipinatutupad o ipinatupad noong unang araw ng Abril. Napatid po na naglalaro na ngayon sa halos 1,500 pesos o humigit kumulang po ang kada 11 kilogram na tangke ng LPG, kasunod ng 17 pesos hanggang 36 pesos kada kilo na taas presyo noong April 1. Utay-utay ang ipinatutupad na taas presyo kaya't asahang masusundan pa umano ito sa mga susunod na araw. Ayon kay Arnel T., presidente ng LPG Marketers Association o LPGMA, binabantayan ng mga nagbebenta ng LPG ang dami ng binibili ng isang customer para mapigilan ang ilegal na pag-iimbak nito. Balitang Balita sa Double B. Ito mahalaga mga kapuso, nagbabala sa publiko ang Presidential Communications Office o PCO laban sa mga nagpapakalat ng peking balita hinggil sa kalagayan ng enerhiya ng bansa. Sa gitna na rin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng gera sa gitnang silangan. Ayon po kay PCO Secretary Dave Gomez, itinuturing na isang seryosong paglabag sa ilalim ng Article 154 ng Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act ang anumang pagtatangka na linlangin o lituhin ng publiko tungkol sa usapin ng enerhiya ng Pilipinas. Hinimok ni Gomez ang publiko na magtiwala lamang sa mga beripikadong impormasyon mula sa opisyal na sources upang hindi mabiktima ng fake news. Dagdag pa ng PCO, pinaiigting na nila ang pagbabantay sa social media at information ecosystem para mapigilan ang anumang disinformation campaign. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Samantala po, pinamamadali naman ni Senador Panfilo Lacson ang pagdesisyon kung sususpindihin o babawasan ba ang ipinapataw o ipinataw na excise tax sa langis sa gitna na rin ng kinakaharap na krisis sa bansa. Ayon kay Lacson, hanggang sa ngayon ay wala pang monitoring na ginagawa ang pamahalaan dahil hindi pa na ipapatupad ang batas na matagal na proseso bago tuluyang suspendihin ang excise tax sa langis. Maring sa Hunyo pa umano maramdaman ng publiko ang pagbaba ng presyo ng langis sakaling maging epektibo ng batas ngayong Abril. So starting April 12, imamonitor nila. Dahil lang nasa batas 1 month, May 12 pa lang sila pwedeng mag-meet yung DBCC para gumawa ng rekomendasyon. Yung bureaucracy pa na magta-type, mag-ano. Alam mo yun, akala ko, sir. wala pang tao sa opisina. Kaya sabi ko, pinakamaaga nating ma-feel yung baba ng presyo. Pag-uusapan natin dito naman mga 6 pesos to 12 pesos lang eh. Baka Hunyo na ito maramdaman ng ating mga kababayan. Bukod dito, dapat ding pag-aralang mabuti ang pagtatanggal sa value-added tax sa langis dahil malaki ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Tinitingnan lang natin, suspend para masyahan yung mga kababayan natin. Pero yung impact niya sa GDP natin, sa gross domestic product natin, matindi. Mas baka Tayo rin mahirapan ang tayo in the lalo. long term or in the medium term, tayo rin ang tatamaan. Opo. Muli pa ang tinig ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Samantala mga kapuso,
Nilinaw ng Department of Energy na hindi agad mararamdaman ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Sa kabila ito ng pagtiyak ng Iran na magiging ligtas at maayos ang pagdaan ng mga Philippine flag vessel, energy sources at lahat ng tripulanting Pilipino sa Strait of Hormuz. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, layon lamang ng pagpaya ng Iran na makadaan ng mga barko ng Pilipinas sa Strait of Hormuz na mabawasan ang pangamba sa supply ng langis sa bansa at mabigyang proteksyon ng mga kargamento at tripulanting Pilipino. Pero hindi umano ito nangangahulugan na bababa ang presyo ng produktong petrolyo at agad nitong masosolusyonan ang mga hamong kinakaharap ng Pilipinas pagdating po sa usapin ng enerhiya. Kasabay nito, tiniyak ni Secretary Garin na ginagawa ng gobyerno ang lahat ng hakbang para matugunan ang problema sa supply at presyo ng krudo o ng produktong petrolyo sa bansa. Balitang balita sa Double B. Samantala, hindi na kailangang mangutan ng gobyerno para matugunan ang krisis sa langis ng bansa dulot nga ng gera sa Middle East. Ayon pa rin kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, mayroong tinatayang 230 billion pesos sa pondo na maaaring hugutin ang pamahalaan para dito. Sa 2026 budget, so GAA, halos 200 billion pa yung naandyan. Ano? Ito yung unobligated, yung hindi pa na-obligate, at saka yung unreleased appropriations. Nasa mga 199, almost 200 billion. Tapos yung sa 2025, meron pa doon kasi pwede yung continuing appropriations yan eh. 2 years naman yung lifespan. Ano? Meron pa dyan nasa mga 31 billion. So all in all, nasa mga 230 billion pa yung potentially pwedeng gamitin ng ating gobyerno. Samantala, suportado rin ni Lacson ang posibleng joint oil and gas exploration sa pagitan ng bansa at China. Pero dapat tiyakin na 60-40 ang magiging hatian na pabor sa Pilipinas. On paper, sa agreement, sa BOA o whatever na pipirmahan, maliwanag na naka-emphasize doon 60-40. Kapag pumayag po ang China dyan, ang bansang China, panalo na po tayo. Dahil ang ibig sabihin, nire-recognize nila yung sovereignty ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea o kung saan man yung area na mag-explore. Pero hindi bali nang mauwi na lang tayo sa bandang huli, ng 30% lang makukuha natin. Pero sila naman provide ng technology, manpower, pwede mag-share. Pero yung equipment, sila lang naman tayo, wala naman tayo equipment eh. Muli pantinig ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Balitang balita sa Double B. Sa iba pang mga balita mga kapuso, naging mapayapa sa pangkalatan ang pagunita sa Semana Santa sa Metro Manila. Ayon kay Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, walang naitalang malalaking insidente maliban sa mga tinatawag na petty crimes na agad namang naaksyonan. Wala po, quiet and peaceful po ang Metro Manila habang nagdiriwang po ang ating mga kababayan ng Semana Santa. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Asido na nakabantay pa rin ang mga pulis sa mga matataong lugar habang naka-full alert status ang NCRPO hanggang ngayong araw para sa mga uuwi galing sa probinsya. Yung deployment po natin ay nasa 13,822. Yan po ay hindi lang naman po kasi para sa Semana Santa. Yan po ang deployment natin para ngayong summer vacation 2026. So nasama na po yung ating celebration ng Holy Week. Kasama na po yung ating hanggang sa magtapos po yung ating summer vacation hanggang May. 13,822. Yan po muli ang tinig ni Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Inaasahan naman pong daragsa sa mga bus terminal, pantalan at mga paliparan ngayong araw ang mga nagsipag-uwian sa mga probinsya para doon gunitain ang Semana Santa. Sa PITX o PTEX, yan po yung Parañaque Integrated Terminal Exchange, umaabot na sa halos 100,000 ang bilang ng mga pasahero hanggang alas 3 ng hapon kahapon. Samantala sa Victory Liner Bus Terminal sa Baguio City, dagsa pa rin ang mga pasaherong pabalik sa Calaca, Maynila kung saan fully book hanggang bukas ng tanghali ang ilang biyahe. Sa Batangas Port naman, dumagsa na rin ang mga nagbakasyon sa iba't ibang lalawigan sa Mimaropa, Visayas at Mindanao. Sinabi naman ni Eric Apolonio, tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, na walang nakansilang flight itong Semana Santa at kanilang inaasahan ang bilang ng mga bumiyahing pasahero sa mga susunod na araw. Wala rin hong reported na mga flight cancellation dahil maganda naman yung weather. Kaya in totality, maayos po yung naging sitwasyon. Muli pantinig o yan pantinig ni Eric Apolonio, tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Balitang balita sa Double B.
Tumaas naman ng mahigit 100% ang bilang ng mga nasugatan dahil sa mga aksidente sa kalsada nitong Semana Santa. Ayon kay Undersecretary Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health, mula noong March 29 hanggang April 2 ay umabot sa 1,091 ang aksidente sa kalsada na mas mataas sa 437 na naitala noong nakalipas na taon. 1,091, 1091. Opo, 1,091. 150% na mas mataas kumpara sa nakaraang taon. Pero uli sasabihin natin po, hindi ito ibig sabihin na maaaring mas dumami. Maaaring mas nagre-report po yung mga ospital. Sinabi rin po ng opisyal na posible pa itong madagdagan dahil hinihintay pa nila ang karagdagang datos kung saan patuloy ang kanilang monitoring hanggang April 6. Inimok naman ni Domingo ang publiko na maging maingat at sa mga nagmomotosiklo na ugaliing gumamit ng mga safety gear. Posible madagdagan yan dahil hanggang Holy Thursday pa lang yung naitala natin, no? Meron pa tayong Good Friday, meron pa tayong Black Saturday. Pero may pagkakataon tayo para umiwas ng malaking porsyento sa araw na ito. Dahil ngayon alam natin bukas pasok na, kumakaway na ang Lunes. Ngayon pa lang, yung mga pasakay na o kahit yung mga nakasakay na, lalo na yung mga nakasukbit, sorry pet peeve ko yan, yung may dala ka na helmet, binigay mo pa sa braso mo, pakilagay mo sa ulo, huwag mong ilagay sa braso. Yan ang tinig ni Undersecretary Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health. Balitang balita sa Double B. Nakapagtala naman ng Philippine Coast Guard ng 37 insidente ng pagkalunod sa iba't ibang lugar sa bansa nitong Semana Santa. Ayon kay Commodore Noemi Cayabyab, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, batay ito sa kanilang nakalap na datos mula noong March 28 o noong linggo ng palaspas. Sinabi rin ni Cayabyab na bumaba ng halos kalahati ang bilang ng insidente ng pagkalunod kumpara noong nakalipas na taon na umabot yan sa 53. Ang numero ngayon, simula noong March 28, ay halos kalahati ang ibinaba compared of last year. So nakita po natin yung pakikipagtulungan, hindi lamang po ng ilang mga turista, kasama rin po yung mga beach owners and of course, yung pinaigting na pagkasagawa ng Seaborne and Coastal Patrol ng ating po mga tauhan. Yan po tinig ni Commodore Noemi Cayabyab, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Samantala mga kapuso, pupuntahan po natin yung pong balita sa labas ng ating himpilan. Kaugnay pa rin po yan ng mga kababayan natin na nagbakasyon po sa iba't ibang mga lalawigan. Super Radio DZBB Bantay Biyahe. Mga bus po na galing probinsya, patuloy nga po ang pagdating sa iba't ibang mga bus terminal dyan sa bahagi ng Cubao dito sa Quezon City. Detalye po at ang sitwasyon sa bahaging yan ng Cubao magmumula kay Mark Makalalad. Markado, magandang umaga muli. Manny, magandang umaga. Mula pa kahapon hanggang ngayong araw ay tuloy-tuloy ang pagdating ng mga bus na galing probinsya. Sa pag-ikot ng Super Radio DZBB sa mga bus terminal dito sa Cubao, partikular, itong aming naikutan, itong Super Lines, yung Solid North at Victory Liner, na abutan namin yung pagdating ng mga bus galing Northern Luzon at Southern Tagalog. Lula nila yung mga pasahero na sinamantala ang Semana Santa para magbakasyon. Ayon sa mga dispatcher at driver ng bus na aming nakapanayam, sunod-sunod na yung kanilang mga biyahe. At inaasahan nga na ngayong araw ay marami pa rin yung mga kababayan nating nagbakasyon ang magbabalik ng Metro Manila dahil marami sa kanila yung sinamantala, yung long weekend. Kaya naman dito sa mga terminal sa Cubao, partikular ating nakikita itong mga pasahero na nag-aabang din ng mga masasakyan, bitbit yung kanilang mga gamit, nag-aabang ng mga taxi, habang yung iba naman sa kanila ay sinusundo ng kamag-anak. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng CMA, Super Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio DZBB Bantay Biyahe. Balitang balita sa Double B. Bantay Panahon. Mga kapuso, kanina nga po nabanggit natin na may ilang mga lugar na nakapagtala po ng danger level na antas po ng heat index. Alamin nga po muna natin ngayong araw na ito, ano po kaya mga lugar muli? Kumpirma natin sa Pag-asa kung anong mga lugar po yung maaaring makaranas po ng matitindi at maiinit po na panahon. Yung makaranas po ng maalinsangang panahon na dapat nating pag-ingatan mga kapuso. Pag inom po ng tubig, kinakailangan yan. Nasa ating linya na po si Bibining Veronica Torres, weather specialist ng Pag-asa. Ma'am Veronica, good morning. Good morning din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Sa DZBB ngayong araw, ang extension o reach ng high pressure area ay nag-extend over northern at central Luzon. Magandang panahon pa rin naman ang inaasahan natin sa Metro Manila at sa ating buong kapuluan kung saan
posibleng mainit at malinsangang panahon umaga hanggang tanghali at pagdating ng hapon tumataas ang mga tsansa ng mga thunderstorms. Wala pa naman tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa at walang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Update naman sa heat index. Kahapon nga ang naitalang heat index sa Metro Manila ay 37 to 38 degrees Celsius. Tapos yung pinakamataas na heat index ay umabot kahapon ng 43 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo. At yung isa pang heat index na umabot na nasa danger level kahapon ay 42 degrees Celsius sa Catarpan, Northern Samar. Ngayong araw, ang heat index na inaasahan sa Metro Manila ay 37 to 38 degrees Celsius. Ang pinakamataas at yung mga areas na umabot sa danger level ay ang pinakamataas ay 42 degrees Celsius. Iyan ay sa may Dumangas, Iloilo, pati na rin sa may Catarman, Northern Samar. Itong dalawang lugar na ito, parehong nasa danger level at sila lang yung nasa danger level for today. Kaya ingat pa rin, lalo na sa mga areas na nabanggit dahil inaasahan nga natin yung mainit at malinsangang panahon, ugaling magbaon ng tubig. At yan nga po muna pinakahuli. Ay, Miss Veronica. Yes po. Opo, pahabol lang isang tanong. Itong Abril na ito, inaasahan bang mas iinit pa yung panahon natin sa mga susunod na araw at mga linggo? Opo, inaasahan nga po natin this April na posible pa yung init na nararamdaman natin ngayon ay mas mainit pa sa mga susunod pang mga araw. Usually, ang pinakamataas na temperaturang naitatala ay sa buwan ng Mayo, although may mga matataas rin naman na temperatura na naitatala tuwing April. So dapat talaga mag-ingat yung mga kababayan natin, lalo na yung mga nagtatrabaho sa gitna ng initan. Opo, kung hindi po talaga maiwasan na lalabas po tayo ng katirikan ng araw, magdala po tayo ng ugaling uminom ng tubig at magdala rin po sana ng payong kung magagamit po natin. Yan, maraming salamat sa iyo, Miss Veronica. Salamat din po. Good morning mga kapuso. Yan po si Miss Veronica Torres, weather specialist po ng Pag-asa. Uy, paalala rin yung MMDA po may ipinatutupad yan na heat break. Heat break, ayan kung daw nagkakamali. Tama pa yung yung phrase ko? Basta meron pong heat break na tinatawag. At yan po ay sinusunod din ng iba't ibang mga lokal na pamalaan para po sa kanila mga traffic personnel. Para hindi naman po sila makaranas sa tinatawag na heat exhaustion. At ang pinakamatindi dyan po mga kapuso, yung napakadelikado yung heat stroke na maaari po magdulot ng kamatayan. So hanggat maaari po mga kapuso, pag medyo nakahapon na po kayo, hindi nyo maintindihan, napapagod kayo, sumasakit na po ang ulo ninyo dahil kayo po ay nabababad sa init ng araw, kahit po nasa lilim kayo, nako, ingat-ingat. Hanap na po, hanap to po kayo ng mapupuntahan na mas ligtas na lugar. Yung medyo mas malamig, kahit magpalamig po muna kayo sa mga convenience store, sa mga mall. Ayan Samantala mga kapuso, sa iba pa pong mga balita, Hinimok ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang publiko na palalimin ang kanilang pag-unawa sa kahulugan ng kapayapaan sa gitna na rin ng nangyayaring gera sa mundo. Sa mensahe para sa linggo ng pagkabuhay ni CBCP President Lipa Archbishop Gilbert Garcera, sinabi niya na nakalulungkot na may mga nangyayaring digmaan sa iba't ibang panig po sa mundo kung saan makabubuting gamitin ang pagtatapos ng Semana Santa na lumalim ang pag-unawa sa kapayapaan. Gaya ng mensahe ni Pope Leo XIV, sinabi ni Garcera na ang tunay na kapayapaan ay mapagkumbaba at nananatili. At kaugnay po niyan, balita po sa Ibayong Dagat mga kapuso, hinikayat nga ni Pope Leo XIV ang mga lider ng iba't ibang bansa na tapusin na ang mga sigalot sa kanyang Orbi blessing sa libo-libong mananampalataya sa St. Peter's Square. Sinabi ng Santo Papa na tila nasasanay na ang mga tao sa karahasan at makabubuting piliin ng mga nangunguna sa digmaan ang kapayapaan. Hinimok din ng Santo Papa ang lahat na talikuran ng anumang plano para sa kapangyarihan at pananakop at akitin ng Diyos na dalhin ang kapayapaan sa mga lugar na sinalanta ng gera. Samantala sa kanyang Easter Vigil message ng Santo Papa nitong Sabado ng gabi, sinabi ni Pope Leo XIV na huwag sanang maging manhid ang lahat sa mga hindi pagkakaunawaan sa iba't ibang panig ng mundo.
At kaugnay niyan mga kapuso, balita pa rin po sa ibayong dagat, hindi bababa sa 11 individual ang patay matapos ang ginawang airstrike ng Israel sa ilang lugar sa Lebanon nitong linggo ng pagkabuhay sa gitna po ng gera sa rehiyon. Sa ulat ng GMA News Online, sinabi ng Lebanese Health Ministry sa isang pahayag na 7 individual ang nasawi, kabilang ang isang 4 taong gulang na bata sa airstrike ng Israel sa isang komunidad sa katimugang bahagi ng Lebanon. 4 naman ang nasawi sa pag-atake ng Iran sa kabisera ng Lebanon na Beirut, kung saan 39 na iba pa ang nasawi. Nabatid na nasama sa gera ng Amerika, Israel at Iran ang bansang Lebanon matapos na magpalipad ng mga rocket ang grupong Hezbollah sa Israel bilang suporta sa Iran. Balitang balita sa Double B. Ilang eroplano naman ng Amerika ang nasira sa gitna ng kanilang operasyon para sagipin ang nawawalang piloto ng bumagsak na F-15 fighter jet ng US Air Force sa bahagi ng Iran. Nabatid na sinabi ng US officials na matagumpay na nasagip ang nawawalang piloto matapos kang mauna ng masagip ang kasama niya. Sa ulat po ng Reuters, sinabi ng mga opisyal ng Iranian military na lumabas sa kanilang investigasyon na 2 C-130 military transport plane at 2 Black Hawk helicopters ng Amerika ang kanilang nawasak. Samantala, sinabi naman ng Iranian Army at ng Iranian Revolutionary Guard Corps o IRGC na magkahiwalay na pahayag o sa kanilang magkahiwalay na pahayag na nasira din nila ang isang Hermes 900 drone ng Israel at isang MQ-9 drone ng Amerika sa Isfahan Province. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Mga kapuso, marami pa po mga balita ang ating papasadahan, pero syempre ilan muna ang mga paalala. Magbabalik po tayo, walang iwanan ha. Oras po natin ay alas 4:27. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. DZBB Super Radio number 1. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Sa ikawalong pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZBB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko. Sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia, maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Ikaw ang dahilan kaya tayo number 1. Numero 1 sa buwan ng Pebrero ang GMA Radio sa Mega Manila ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 58% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Tuloy-tuloy ang pagtibay ng ating samahan, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil forever kaming numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. DZBB Super Radio number 1. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Balik tayo sa ating mga balitaan mga kapuso, alas 4:29 po ng umaga. Oy, doon sa mga bagong gising po dyan ha, inom po muna sana ng tubig bago po magkape, bago po magtsaa, bago maggatas o kaya po ay kahit ano pang inumin na nilalagyan po ng asukal ha. Tubig po muna mga kapuso para mas maganda po ang ating pangangatawan. Ang hirap magkasakit lalo't mainit ang panahon. Mga balita po sa mga lalawigan mga kapuso, sumadsad ang pampaserong barko ng MV Our Lady of Fatima malapit sa baybayin ng Barangay Tilik sa Lubang Occidental, Mindoro.
Batay sa ulat ng Philippine Coast Guard, patungong Nasugbu, Batangas ang barko nang sumadsa dito dahil sa low tide at mabatong seabed pasado alas 7:45 ng umaga kahapon. Ligtas namang nailipat sa isa pang barko ang nasa 162 pasero at 8 tripulante ng barko na dinala pabalik ng Pantalaan dakong alas 8:40 ng umaga. Nasa maayos na kondisyon ang mga pasero at tripulante at wala ring na-monitor na oil sheen o senyales ng marine pollution sa lugar ng insidente. Balitang balita sa Double B. Nasawi ang piloto at co-pilot ng isang air cargo plane matapos itong bumagsak sa labas ng Busuanga Airport sa barangay de Calachao noong Huwebes Santo ng umaga. Batay sa paunang investigasyon ng PNP Aviation Security Unit 4, nagmula ang eroplano sa Sangli Airport para lang kumuha sana ng buhay na isda mula sa Busuanga, pero bigla itong bumagsak at sumabog matapos mag-take off pabalik. Agad naman nagsagwa ng rescue operation ng mga otoridad kung saan na-recover ang katawan ng 2 crew na idineklarang dead on arrival bandang hapon. Dinala ang kanilang mga labi sa isang punerarya sa Coron, Palawan para sa kaukulang pagkilala habang nagpapatuloy ang investigasyon sa sanhi ng insidente. Binuo naman po ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga piraso ng bumagsak na air cargo plane para malaman ang sanhi ng insidente. Balitang balita sa Double B. Sa lalawigan pa rin, naobserbahan pa ng PHIVOLCS ang 3 ash emission sa Bulkang Kanlaon sa Negros Island kahapon. Ayon po sa PHIVOLCS, naitala ang mga pagbuga ng bulkang kaninang kahapon po na 1:10 ng hapon, alas 3 ng hapon at alas 5:09 ng hapon. Lumikha ang aktibidad ng plumes na may taas na hanggang 1,200 metro mula sa bunganga ng bulkan. Nananatili naman sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon dahil sa patuloy nitong aktibidad. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Samantala mga kapuso, Super Radio DZBB Bantay Biyahe. at dahil Lunes na po ngayon, mula po doon sa ginawang pagkukumpuni nitong nakalipas sa Semana Santa, ito pong si Public Works Secretary Vince Dizon nag-inspeksyon sa Magallanes Flyover. Ngayon pong madaling araw, alamin nga natin kung anong oras po mabubuksan yung ininspeksyon na bahagi na yan ng Magallanes Flyover na isinara po nitong nakalipas na Semana Santa. Detalye ng balita magmumula kay EJ Gomez ng GMA News. EJ, magandang umaga. Manny, good morning at sa ating mga tagapakinig, no? Tapos na nga ang pagsasaayos na ginawa ng pamahalaan dito sa southbound lane nitong Magallanes Flyover sa Makati City. At simula ngayong araw, alas 5 ng umaga, magiging passable na muli sa mga motorista ang bahaging ito ng flyover. Nagsimula ang repair works ng Magallanes Flyover noong April 1 hanggang kahapon April 5. Binigyang daan ng temporary closure ang pagsasaayos ng aspalto, expansion joints at retrofitting ng flyover. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, aabot sa 180 million pesos ang pondong ginamit ng gobyerno sa repair works ng Magallanes Flyover. Isinabay na rin ng DPWH sa repair works ng Magallanes Flyover ang 24/7 na pagkumpuni ng Phase 1 ng EDSA Rehabilitation mula EDSA Taft hanggang Orenses sa Makati. Ilang bahagi rin ng mga kalsada sa Taft at Rojas Boulevard sa Pasay City ang inayos na ng DPWH. Patuloy naman ang pagpapalawak ng sidewalk sa kahabaan ng EDSA. Susunod na gagawin ng DPWH ang phase 2 ng EDSA Rehabilitation na inaasahang magsisimula sa susunod na buwan. Ito po si EJ Gomez ng GMA News, nag-uulat sa Super Radio DZBB. Dapat totoo. Super Radio DZBB Bantay Biyahe. Ayan mga kapuso ha, mamaya pong alas 5 ng umaga, maiibsan na yung sakit ng ulo ng ilan sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nakasakay po ng EDSA Bus Carousel. Nandito pong nakalipas sa mga araw, abay ipinapasyal po kayo. Dyan po sa may bahagi ng Osmeña Highway hanggang doon sa may area po ng Villamor Air Base. At dyan po sa may area ng Taguig bago kayo ibabalik ng EDSA. Sa iba pang mga balita, ligtas na nakabalik sa bansa ang mga nasa 67 Pilipino mula sa Qatar na apektado ng gera sa gitnang silangan noong Sabado ng gabi. Sinabi ng Department of Migrant Workers sa kanilang social media post na binubuo ang mga ito ng 54 na overseas Filipino worker at 13 nilang mga dependent. Sinalubong sila ng mga opisyal ng DMW at mga overseas o ng Overseas Workers Welfare Administration kung saan agad silang binigyan ng tulong gaya ng pagkain, tulong pinansyal at medikal, pamasahe para makauwi sa mga lalawigan at pansamantalang matutuluyan.
Sa ngayon po aabot na sa mahigit 500 Pilipino mula sa Qatar ang nakabalik ng ligtas sa bansa. Naglabas naman ng Publicus Asia ng listahan ng mga tinatawag nilang most favored senator para sa unang bahagi ng taong 2026. Batay sa pahayag o sa ulat sa 2026 first quarter survey ng Publicus Asia, napanatili ni Senador Bam Aquino ang kanyang suporta mula sa mga respondent matapos makakuha ng 59% net favorable rating. Mas mataas ito kumpara sa 54% net favorable rating na nakuha ni Aquino sa 2025 end of year survey. Pangalawa at pangatlo naman ang kanyang mga kapwa miyembro ng mayorya na sina Senador Francis Pangilinan at Risa Ontiveros na kapwa may 50% rating. Samantala, kasama naman sa top 10 na nakakuha ng favorable rating sina Senador Rodante Marcoleta, Senador Bongo, Senador Rafi Tulfo, Senador Panfilo Lacson, Senador Robin Padilla, Senador Alan Peter Cayetano at Senador Ronald De La Rosa. Balitang balita sa Double B. Ipinatawag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operator ng isang pampaserong bus na nag-viral sa social media matapos itong tumawid sa intersection habang nakapula ang traffic light. Sinabi ng LTFRB na pinagpapaliwanag din nila ang driver ng naturang bus kung bakit hindi siya dapat patawan ng parusa para sa reckless driving. Maririn umanong masuspindi o makansila ang prangkisa ng operator ng bus na mayroong mga ruta sa Hilagang Luzon. Dahil dito, inimbitahan ng driver at operator ng bus na magsumite ng kanilang paliwanag at dumalo sa online na pagdinig sa ika-23 ng Abril, ganap na alas 9 ng umaga. Sinabi naman ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II na aalamin din nila kung may iba pang naging paglabag ang driver ng bus at kung nasa tamang pangangatawan siya noong naganap ang insidente. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Nahuli namang nagsasali ng langi sa isang residential area ang isang oil tanker na may kargang petrolyo na abot sa 20,000 litro sa barangay Second Heart, Quezon City. Sa ulat po ng GMA News, walang naipakitang permit ang mga nagsasali ng hanapan ito ng barangay kung saan pang personal na gamit ang langis para mag-imbak ng diesel. Ayon sa isang residente sa lugar, umaga kahapon ang unang pumarada ang oil tanker at agad umalis matapos masita ng barangay pero kinagabihan ay bumalik ito. Magsusumite ngayong araw ang mga residente ng petisyon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City para humingi ng tulong habang iniimbestigahan na ng Department of Energy ang insidente. Sinubukan ng GMA News na kunin ang panig ng may-ari ng compound pero wala umano ito sa bahay. Balitang balita sa Double B. Naaresto naman ng PNP Anti-Cybercrime Group ang mahigit 300 individual para sa iba't ibang cybercrime sa unang bahagi ng 2026. Sa isang pahayag, sinabi ng PNP ACG na aabot sa 205 individual ang naaresto sa mga operasyon habang 100 at 19 naman ang itinuturing na wanted persons. Nagsilbi rin ng PNP ACG ng 33 cyber warrants mula January 1 hanggang March 31 para sa pagsusuri at pagkumpiska ng datos mula sa mga computer habang nailigtas din nila ang nasa 74 na biktima mula sa pag-aabuso. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Mga kapuso, marami pa pong mga balita ang ating pong papasadahan pero syempre ilan munang mga paalala. Oras po natin ay alas 4:38. Balitang Balita sa Double B kasama si Manny Vargas. DZBB Super Radio number 1. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. DZBB Super Radio number 1.
Mga kapuso, ako po si Melo Del Prado. Salamat mga kapuso sa inyong gising na gising at buhay na kamalayan sa mga usapin ng bayan. Magkakapuso tayo mula umaga hanggang gabi, araw-araw. Dahil dito sa Super Radio DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyong totoo. DZBB Super Radio number 1. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Balitang balita sa Double B. Ay, good morning po muli sa mga kapuso natin. Isang mabilisang pasada po. Bilang pasasalamat, pagkilala po sa mga kapuso nating nakatutok ngayon. Sina Jojo Yao, Mang Romeo, good morning. Angelito Bauto, magandang umaga rin po sa inyo. Si Boy Marcelo, magandang umaga. Norberto Glenoga, good morning mula sa San Marcelino, Zambales. Halsim, good morning sa iyo. Sino pa ba? Si Mang Hermie, good morning. Sabi niya, fully energized, productive. Oy, maraming salamat ha. Ma'am Antonina, good morning po muli sa inyo mula sa Vigan City. Mang Jaime Santiago, Nalam, good morning. Si Jojo Ines, magandang umaga rin. Sino pa ba? Ay, nako, karami ng mga kapuso natin. Si Maloni, magandang umaga sa iyo ha. Ma'am Alice Escaro, good morning. Kay Aling Mercedes Castro, good morning. Ay, Mami Elsie, good morning sa iyo. Kay Ma'am Emma, good morning po. Ninang Nora, good morning. Si Rudy. Naputol yung kanyang message ni Rudy. Pero sabi niya, good morning anyone o everyone, wag niyo samantalahin ang... Wag alin ang wag samantalahin. Yun ang nangyayaring gera ngayon. Ano? Wag pagsamantalahan ng kapwa. Tama lang. Aling Fini, magandang umaga sa iyo. Long, good morning mula sa Aklan. Si Aling Shirley Gustillo. Ayan, good morning po sa inyo. Sino pa ba? Si Aling Leonora, good morning din sa iyo. Let Kasaw, good morning. Kay Rosario, magandang umaga. At sabi pa ni Mang Hermie, tigilan na ng mga reklamador. Solusyon ang kailangan ngayon. Work. Ay, tama ka dyan. Ronnie, magandang umaga sa iyo. Uy, Nikki, good morning sa iyo, Nikki. Rap, magandang umaga sa iyo, pare koy. At syempre ba, sino pa? Si Ma'am Rosemary Timtiman. Ayan ha. Si Esther Arandia, good morning din. Ate Luz, good morning sa iyo. At sa iba pang mga kapuso natin. Ito po, bago magkalimutan, dahil may pasok na po ngayong araw, balik na rin po ang operasyon ng iba't ibang linya ng tren sa Kalakang, Maynila. Yan po yung LRT Line 1, LRT Line 2, at MRT Line 3. Nabatid po na sinimula noong April 2 ang annual maintenance activity ng 3 linya ng tren na yan at tagtagal po yan hanggang kahapon. Kahapon may mga nabigo, nakita nilang may dumadaan na MRT, akala nila bukas na. Nung sinilip nila yung hagdanan, sarado pa. Ngayon po umaga, balik na yan ang operasyon ha. Ito po kasi ang layunin yan, masiguro na mas ligtas at mas maayos po ang serbisyo nila sa pagbabalik po ng mga manggagawa ngayong araw na ito ng Lunes matapos po ang bakasyon ng Semana Santa. Samantala, maliban dyan mga kapuso, ito pa sa mga kapuso natin na nagtatanong, hindi na po ito trend pero balik na po ang operasyon ng MMDA Pasig River Ferry Service. O yan sa mga dumaraan po sa kahabaan ng Ilog Pasig mula po sa lungsod ng Pasig hanggang lungsod ng Maynila at pabalik. Ito po ay matapos sa itigil nga po ang operasyon ng ferry magmula noong April 1 hanggang kahapon din para po sa kanilang regular na taunang maintenance. So yan po sa mga kababayan natin na sumasakay po at kinukuha ang serbisyo ng MMDA Pasig River Ferry. Balik na po ang inyo pong matulaing pagbiyahe. Natatanaw po ninyo ang kagandahan po ng Kalakang, Maynila kasama na po ang kanyang mga dumi. Sana malinis talaga ang Ilog Pasig. At syempre mga kapuso, dahil pa rin po sa ngayon ay napakarami pong hamon tayong kinakaharap lalo na ang ating mga bulsa. Eto po, may handog na libreng sakay ang pamunuan po ng MRT Line 3 para sa lahat po ng veteranong sundalo mula po ngayong araw hanggang April 11. Ayon po sa Department of Transportation, para ito sa pagdiriwang ng ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan at ng 2026 Philippine Veterans Week. Maaari mo nang makuha ng mga veterano ang libreng sakay sa buong oras ng operasyon ng MRT3 sa pamamagitan ng pagkapakita ng kanilang Veterans ID o anumang katunayan ng pagkakilanlan sa mga tauhan po ng istasyon. Pinapayagan din po ng pamunuan ng MRT3 ang mga veterano na magkaroon ng isang kasama sa kanilang libreng sakay. So ang mga misis po ninyo o kaya naman ang inyo pong anak, ang inisyatibong ito ay pagkilala umano sa kabayanihan at sakripisyo ng mga veterano para sa kalayaan ng bansa. Parang may mali yata ako sa pagkakasabi ko. Para kasama ninyo ang inyo pong misis, hindi mga misis ha.
at inyo pong kusakali mga anak. Ayan. Nagkamali yung paggamit ko ng mga. Maliban po dyan mga kapuso, aba, eto. Siyempre, kailangan din po natin ng mga libre-libre. Nauna na pong nagbigay. Balik po ngayong araw ang libreng sakay ng lungsod po ng Maynila. Sa iba't ibang mga ruta po, na dararaanan po ng kanilang mga jeepney mula sa Tondo, sa Sampaloc, dyan po sa Ermita, sa Paco, sa Malate, yung palabas po ng lungsod ng Maynila at yung papasok po. Kabilang na dyan yung yung Agoncillo, Guadalupe na biyahe. Pupunta ng Makati at galing po ng Makati. Pero ngayon po, dito naman sa lungsod ng Caloocan, sisimulan na rin po ngayong araw ng lokal na pamahalaan ng Caloocan ang libreng sakay sa mga tricycle na layong maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa mga tricycle driver. Kabilang po sa TODA sa lungsod na maghahatid ng libreng sakay ang Rabus TODA sa Barangay 86, ang MAT TODA sa Barangay 143, ang DAR TODA sa Barangay 35 at ang JMMT sa Barangay 95. Magsusumula po ang libreng sakay ganap na alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Maaari manamang magpahatid ang mga pasero sa amang lugar na sakop po ng lungsod ng Caloocan. Hinihimok naman po ang mga miyembro ng TODA na nais makibahagi sa programa na makipag-ugnayan lamang sa presidente ng kanilang TODA o sa Tricycle and Pedicab Regulatory Services ng Caloocan City. Balitang balita sa Double B. O ito mga kapuso, dahil kailangan pa rin po natin ng tulong. Bakit naman kailangan natin ng tulong? Kasi po mga kapuso, bukas sasalubong sa ating lahat ang mas malalaki na naman na taas presyo po sa produktong petrolyo. Sabi nung iba siguro, bakit parang ang saya mo? Kasi po, nakailang linggo na tayong iyakan Diba, Kapitan Nandoy? Iiyak pa rin tayo dito pero baka pwede namang ganahan na natin ng konti. Wala na tayong magagawa, talaga pong tumataas Nakadepende na lamang po yan sa pagpapatupad po ng batas kung babawasan o alisin ang excise tax. Gayon din po yung value added tax sa produktong petrolyo para mabawasan po yung presyo po, yung pagtaas ng mga produktong petrolyo sa bansa. Yun po doon na nakadepende yun. Dahil lahat tayo ay naghihintay na lamang po ng aksyon ng pamahalaan, kaysa naman po magpaka-stress tayo, di ba? Madadagdagan lang ang kunot sa ating noo. Daanin na lang po natin sa ngiti. Ano? O ito po batay nga po sa pagtaya ng isang all-industry source, posibleng tumaas ng 20 hanggang 21 piso ang presyo ng kada litro ng diesel. Ayan, kahit masakit, tawa na lang tayo. Ganyan naman talaga tayo mga Pilipino Hindi ibig sabihin nun tayo umaayaw, tayo'y sumusuko. Hindi po. Tayo po ay natatawa kasi ang sinasabi natin palagi, hindi kami susuko. Di ba? Tuloy lang ang laban. Samantala po, nasa 6 pesos and 5 centavos hanggang 7 pesos and 5 centavos naman ang posible raw pong pagtaas sa kada litro ng gasolina. Yun ang malupit mga kapuso. Bukod pa po dyan, eto, yung pagtaas pa rin po, inaasahang tuloy-tuloy na pagtaas po ng LPG sa bansa. Anong nakalipas, tumaas na. Nakita ko yung isang infographics. Magkakaibang presyo ng LPG, di ba? Ang pinakamahal yung ginagamit namin na LPG. Sabi ko sa inyo, kahit masakit sa bulsa, tatawanan na lang natin kasi wala tayong magagawa. Maliban po sa maghanap ng pagkakakitaan para may pangbayad, di ba? At dahil po dyan, tulong ang kailangan. Inaprubahan po ng Pag-ibig Fund ang tinatawag nilang Special Benefits Package para sa mga napauwing overseas Filipino worker na apektado ng gera sa Middle East. Yan ay upang payagan ng mga kwalipikado nilang miyembro na mag-withdraw ng kanilang inipon na pera. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, sa ilalim po ng inaprubahang benefits package, maaaring mag-apply ang mga kwalipikadong OFW member na i-withdraw ang 100% ng kanilang Pag-ibig Regular Savings at Modified Pag-ibig 2 o yung MP2 Savings. Maaaring pong kumuha ang mga ito ng 3 buwan na palugit sa kanilang Pag-ibig Housing Loan Payments nang walang interes at multa. Hanggang nitong Pebrero po, umabot na sa halos 900,000 ang mga OFW na miyembro ng Pag-ibig Fund sa Middle East, kung saan 86,000 sa kanila ay MP2 savers habang 40,000 naman ay housing loan
borrowers. Sa mga nagtatanong, maaari pong magtungo sa mga tanggapan o sa digital service channel na Virtual Pag-ibig para po sa nais makakuha ng serbisyo na ito. Maliban po dyan, ito naman, para po sa mga empleyado naman o kaya po yung mga dating empleyado ng gobyerno, nagpatupad po ang GSIS ng Balikinhawa Modified 3-month Loan Moratorium o palugit po sa mga kawani ng pamahalaan sa pamagitan ng isang beses na refund ng kanilang bayad sa utang. Sa ilalim po ng Balikinhawa, magpapatuloy ang pagkakaltas sa utang, ngunit ang katumbas ng hulog mula December 2025 hanggang February 2026 ay ibabalik ng buo at isang bagsakan sa account ng mga miyembro. Voluntaryo po ang paglahok at kapag naaprubahan ng pagbabayad sa utang ay palalawigin ng 3 buwan nang wala pong dagdag na interes o multa. Ayon po kay GSIS President at General Manager Vic Veloso, idinisenyo mo ng ahensya ang Balikinhawa para maghatid naman na agarang ginhawa habang pinanatili ang katatagan ng pondo po ng mga miyembro. Balitang balita sa Double B. Oras mga kapuso, 4:51 ng umaga. Sabi ni Cecil Niviro, grabe naman talaga ang itinaas ng LPG, ay totoo. Pero yung ibang produktong petrolyo, ganun talaga eh. Ay, nakakalungkot. Oy, Eman Mortega, magandang umaga sa iyo. Anong storya mo? Binuko ko sino. Kaloy, magandang umaga. Sabi niya, tataas pa ang petrolyo bukas, kapit pa Pilipinas. Ay, totoo naman. Ay, nako. Net Perry, magandang umaga po sa inyo. O mga kapuso, dahil po sa bakasyon na ang mga chikiting, nako, eto po, muling nagpaalala ang Department of Health sa publiko, lalo na nga po pala, naku, ang taas ng, hindi lang, yung heat index natin, ha? Yung init po ng panahon. Kahapon, yung heat index, Dumangas at sa Katarman. Naku, grabe po, 43 at 42 degrees Celsius. At mas iinit pa raw po yan pagsapit ng Mayo, ha? Muli nga po nagpaalala ang Department of Health sa publiko hinggil sa pag-iwas sa epekto ng heat stroke ngayong pong panahon ng tag-init. Ayon kay Health Undersecretary Albert Domingo, makabubuting uminom palagi ng tubig para maiwasan ang dehydration na pangunahing dahilan ng heat stroke. Hanggat maaari, uminom din ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Magsuot po ng mga damit na maluwag, presko at maliwanag ang kulay. Ibig sabihin po, wag yung dark colors. Wag po yung kulay itim, wag yung kulay brown. Ibig sabihin po yung mga, halimbawa, yung dilaw, yung pink, ano pa ba? Yung light blue. Ayan, kasama po yan mga kapuso. Pinaiwas din po ni Asik Domingo, o ni Yusek Domingo. Sorry ha. Sorry Yusek. Sabi ni Yusek Domingo, pinaiwas din po niya ang publiko sa mga pagkabilad kapag tirik ang araw, partikular mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Makabubuti rin pong sumilong at magpahinga ng 15 minuto ang mga nagtatrabaho na hindi maiwasang mabilad sa araw, makalipas po ang 1 o 2 oras sa pagkakabilad. Importante po yan mga kapuso. Ay, nagtatanong si Texter 0588, anong oras na? 4:53 na po ng umaga mga kapuso. Ito rin sa mga kababayan natin, yung mga mahilig pong lumangoy dyan, ha? Ingat-ingat po kayo, bagamat nabawasan, meron pa rin po mga insidente ng pagkalunod. Kasi sa datos po ng Philippine Coast Guard, mula noong March 28, umabot na po sa 37 yung insidente po ng pagkalunod sa iba't ibang mga lugar. Nako, asahan na po natin, marami pang mga kababayan natin na magpupunta po sa iba't ibang mga dalampasigan, mga beach resort para po makapag-swimming kahit po sa mga swimming pool, di ba Kapitan Andoy? At eto po, paalala sa lahat ha, hindi lamang po sa mga dagat at swimming pool nagkakaroon po ng pagkalunod, minsan kahit sa balde o kahit po sa isang basong tubig, lalo na sa mga bata. Bakit na lang lulunod sa isang basong tubig? Yung mga pinaiinom po ng mabilis, lalo na yung galing po sa arawan, yung mga batang naglalaro, tas bigla pong, tutunggain yung isang buong baso. Ako mga kapuso, promise, itanong nyo po sa mga doktor. Kahit po yung mga isang tabon tubig, tapos merong bata, merong maliit na bata po na maglalaro, lulubog ang ulo. Naku, napakadelikado po niyan, ha? Balitang balita sa Double B, kasama si Manny Vargas. At mga kapuso, nasabi nga natin wala tayong magagawa po sa mga hamon ngayon. Maliban po sa una, maghanap ng paraan para makatipid. Sabi nga nila,
maghigpit pa ng sintron at umasa po na sana ay madagdagan ng kita. O ito po, sa La Castellana, Negros Occidental, magsisimula po ang job fair doon ng alas 8 ng umaga sa Municipal Auditorium ng La Castellana. Mga trabaho pong alok, karpintero, laborer, cashier, driver, delivery helper, utility staff, bagger, production operator at marami pa pong iba. Bukod dyan, meron din pong alok na tulong ang mga ahensya ng pamahalaan para sa mga requirement gaya po ng Pag-ibig, PhilHealth, NBI clearance at SSS. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Diaryo! Diaryo kayo dyan! Diaryo! Diaryo sa radyo sa Double B. Balitang balita. At mga kapuso, eto na ating pong Diaryo sa Radyo. Mga headlines, mga balita sa Diaryo, updated po yan sa Super Radio 2026. Ngayon pong unang Lunes sa buwan po ng Abril. Ngayon po'y asa-6 na. Unahin po natin ang banner story ng Manila Bulletin. Philippine National Police naghahanda na sa pagdagsa ng mga uuwi mula sa mga probinsya matapos gunatiin ang Semana Santa. Ayon nga po kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., mananatiling nasa full alert status ang PNP hanggang ngayong araw para sa seguridad ng mga biyahero. Diaryo sa radyo. Sa Philippine Daily Inquirer naman, proyektong pang-enerhiya gaya ng renewable energy nangungunang pamumuhunan na inaprobahan ng pamahalaan mula po Enero hanggang Pebrero 2026. Ayon po kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, mahalaga ang pag-aproba sa mga ito. Bunsod na rin ang krisis sa langis, dulot po ng gera sa gitnang silangan. Diaryo sa radyo. Sa Philippine Star naman, 40,000 overseas Filipino worker stranded sa Maynila sa gitna ng deployment ban sa gitnang silangan. Karamihan po sa mga stranded na OFW ay nasa mga pansamantalang tirahan ng mga recruitment agency o kaya ay nagpasyang umuwi muna sa kanilang mga probinsya. Diaryo sa radyo. Sa Filipino Star ngayon, presyo ng produktong petrolyo sa bansa hindi agad bababa sa kabila po ng pagpayad ng Iran na dumaan ang mga barko ng Pilipinas na may kargang langis sa Strait of Hormuz. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, layon lamang ng pagpayad ng Iran na makadaan ang mga barko ng Pilipinas na mabawasan ang pangamba sa supply ng langis ng bansa. Diaryo sa radyo. At panguli po sa Abante, ipinataw na excise tax sa mga produktong petrolyo sa Hunyo pa mababawasan ayon kay Senador Panfilo Lacson. Sinabi po ng mambabata sa sakaling maging epektibo na ang batas ngayong Abril ay mayroon pang isang buwan para magbantay ang Development Budget Coordinating Committee at magrekomenda ng suspensyon o pagbawas ng excise tax sa langis. Diaryo sa radyo. Palitang pampalakasan naman mga kapuso, makakaharap ni Filipina tennis star Alex Iyala sa Linz Open ang pambato po ng Austria na si Julia Graber na ngayong linggo. Sa ulat po ng GMA News Online, kasalukuyang rank 87 si Graber na lumahok sa dalawang torneo ng Women's Tennis Association sa bansang Turkey. Huli namang lumahok ang pambato ng bansa na si Iyala sa Indian Wells at Miami Open kung saan pareho siyang lumusot hanggang sa round of 16. Diaryo sa radyo. At panghuli mga kapuso, abiso po sa supply ng tubig sa Maynilad. Meron pong network diagnostic at leak localization simula po mamayang 10 p.m. hanggang 6 a.m. April 7. Yan po ay sa Caloocan City, sakop niyan, bahagi po ng Barangay 174. Samantala naman, pagkukumpuni pa rin po sa mga tagas ang gagawin ng Manila Water mula 10 p.m. hanggang alas 4 ng umaga bukas sa Rodriguez Rizal, Barangay Manggahan, habang magpapalit sila ng linya mula po 10 p.m. hanggang 4 a.m. bukas sa Antipolo Rizal, bahagi po ng Barangay San Roque, habang may pagsusuri naman po parehong oras din sa Taytay Rizal, bahagi po ng Barangay Dolores at Barangay San Isidro. Diaryo sa radyo. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Ay mga kapuso, nariyan na si Kuyang Orly Trinidad para sa mas marami pa pong mga balitaan, mga tsikahan at impormasyon. Kaya wala pong iwanan ha. Ako naman po yung lingkod, Manny Vargas. Muli po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang umaga at ingat po tayong lahat. Tandaan mga kapuso, dito po sa DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. 4:59 na. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas.